Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel Pinas Balita, muling maghahatid ng update sa lagay ng ating panahon. So patuloy pa rin ho tayo nakakaranas ng malawakang pag-uulan ngayon dahil pa rin po sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat. Nakikita pa rin ho natin sa monitor, eto nga pong si Bagyong Krising, no? At kung titignan ho ninyo, naging isang ganap na typhoon category na siya pero nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ito may lakas ng hangin na 120 kilometers per hour, no? At mga kaibigan, bukod ho sa habagat ay panibagong cloud cluster kumpol na kaulapan ang ating minomonitor sa may bandang silangan ng ating bansa. Ito yung banta ng posibleng susunod na bagyo pagkatapos nga po nitong si Bagyong Krising. So kung titignan nyo, may sirkulasyon na ng kaulapan dyan. Yan po yung sinasabi natin, anytime within the next 24 to 48 hours, posible itong maging ganap na low pressure area na merong high chance na maging isang ganap na bagyo. Ang posibilidad na nakikita natin dito, posibleng daanan din ng posibleng panibagong bagyo, yung dinaanan mismo nito nga pong si Bagyong Krising. So yung tendency na palakasin ulit umuling lumakas itong habagat ay pwedeng mangyari sa mga susunod po na mga araw. Magkagayon ang nagpapaulan po sa atin ngayon ay etong habagat or southwest monsoon. Kung titignan nyo mga kaibigan sa ating pinaka-latest update, no, may mga lugar pa rin po na nakakaranas po ng mga malawakang pag-uulan. Ngayong hapon mga kaibigan, inaasahan pa rin ho natin dahil sa banta ng habagat, no, ay meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Pangasinan, sa Bales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. At kung titignan nyo mga kaibigan, bukas po mga kaibigan, Monday, inaasahan natin ng 100 to 200 mm ang dami ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm naman ang dami ng ulan sa Metro Manila, Pangasinan, La Union, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Antique at Negros Occidental. Mga kaibigan ko, ito pong southwest monsoon or habagat, kaninang umaga nakita naman natin ay huminto ito, no, sa pagpapaulan. Bahagya tayo nakaranas ng araw o sikat ng araw mga kaibigan, pero agad din nawala. Yun yung sinasabi natin mga kaibigan na monsoon rains, no, kasama rin yung mga occasional rains, yung pabugso-bugso na pag-uulan pero tuloy-tuloy. Usually nangyayari yan pag habagat po talaga natin ay mas malakas. So tignan natin yung sinasabi natin mga kaibigan dito na banta na posibleng panibagong bagyo na mabubuo nga po, no, sa mga susunod po na mga araw, no, o within the next 24 to 48 hours. Sa ngayon, kahit may sirkulasyon na ito, hindi pa ito nabubuo bilang isang low pressure area. Pero nakita nyo naman mga kaibigan, mas malaki yung chance nito at pwedeng mas malaki ito. Mas malawak po yung kaulapan niya kung ikukumpara natin dito po kay Bagyong Krising, no? So, kung magiging malakas ito mga kaibigan, sa ngayon, hindi pa natin mamamonitor. Pero ang chance na talaga nito ay yung magiging bagyo siya sa mga susunod po na mga oras. Titignan natin mabuti mga kaibigan kung may category nga din po ba ito na maging isang ganap na typhoon or super typhoon category. Kasi si Bagyong Krising naging typhoon category pero nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kaibigan, meron tayong additional update dito, no? NI na rin ito sa pagtatala ng Pag-asa. Yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Iladagdag ko mga kaibigan dahil pa rin sa southwest monsoon, pinag-iingat po ang lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posibleng pagbabaha sa mga lugar na yan sa bantaho ng pag-uulan o malawakang pag-uulan at landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi ng Metro Manila, ang Benguet, kung hindi ko pa nabanggit, no, Tarlac, Pampanga, Bulacan, inulit ko na ho ito, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, the rest ng Ilocos region, occasional range yung ating mararanasan dyan. So sa mga lugar natin ngayon mga kaibigan, lalo na sa bahayang lugar sa Maynila, ay mas maganda mag-prepare tayo, no? Dahil mga kaibigan, kung makaranas man tayo ng magandang panahon sa mga susunod na araw mga kaibigan, asahan nyo panandalian lamang yon dahil meron tayong panibagong banta ng posibleng banta ng bagyo. At yung posibleng mabubuo nga po na susunod na bagyo pagkatapos ni Krising ay tatawagin hong Bagyong Dante at
inaasahan na eto na ang huling bagyo ngayong buwan ho ng July. At sa Agosto naman, ang ina-expect naman na rin sa pagtatala ng Pag-asa, ayon po sa kanilang data, 2 hanggang 4 na bagyo ang posible pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin tayong mga kino-consider dito ng mga senaryo, yung magla-landfall at yung magre-recurve ng mga bagyo. So patuloy nating i-monitor itong sama ng panahon mga kaibigan, no? Dahil kailangan natin maging handa ng mas maaga bago pa tayo maunahan ng pagkabuo nga po ng bagyo at malawakang pag-uulan. Mga kaibigan, paalala ko laging mag-ingat, patuloy pa rin ang pag-uulan dahil sa banta ng habagat, monitor natin ang posibleng banta ng panibagong bagyo. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.